Mapagpalang araw mga ka-listeners. Ang topic po natin ngayon ay 5 maling paniniwala tungkol sa high blood pressure. Okay, nag-aalala ka ba na baka ikaw ay may high blood or ang pamilya mo or mga kaibigan mo ay high blood? Dapat lamang na mag-alala po tayo. Okay, dahil kung ang high blood po natin ay hindi nagamot, hindi naging normal ang blood pressure po natin, ay pwedeng magdulot po ito ng maraming sakit katulad ng heart problems or sakit sa puso at stroke at marami pang iba. Kaya dapat panoorin niyo po yung videong ito para matuto po tayo tungkol sa high blood at ganoon din po para matulungan natin yung sarili natin at yung mga mahal natin sa buhay, mga ka-listeners. Okay, simulan po natin. Alamin po natin yung mga 5 maling paniniwala tungkol dito sa high blood na to. Dapat alam niyo po to mga ka-listeners. Maling paniniwala number 1. High blood daw po ay hindi big deal. Hindi nila ito ipinag-aalala. Well, baka nasasabi po nila ito dahil nung binipi sila mataas pero wala naman silang nararamdaman. Kaya binabalewala lang nila ito. Hindi sila nagpapa-check up mga ka-listeners. Ang high blood pressure po mga ka-listeners, lalo na kung hindi po ito natin nagagamot, ay magdudulot po ng pagkasira sa mga ugat or blood vessels na dinadaanan po ng dugo. Pwedeng magdulot po ng sakit sa puso, sakit sa bato, at sakit sa liver. At ganun din po, pwedeng magka-problema yung puso natin at yung utak natin na nagdudulot ng stroke. At ang high blood po ay isa sa mga dahilan ng kamatayan, hindi lamang sa Amerika, sa ibang bansa, kundi dito rin po sa ating bansa. Marami ang namamatay dahil sa stroke, sa sakit sa puso, na ang pinaka-symptoms po ay high blood. Alam niyo mga ka-listeners, ang high blood talaga ay sobrang nakakatakot kasi backstabber po ito, silent killer. Yan po yung tawag ng mga doktor po sa high blood. Kasi, bakit silent? Kasi, unti-unti ka na palang pinapatay nito, pero hindi mo pa alam kasi wala kang simptomas. Okay? Kaya huwag mong sabihin na ang high blood ay small thing lang or hindi siya dapat ipag-alala. Ito po ay big deal mga ka-listeners, ang high blood. Kailangan mo itong gamutin. Ang normal blood pressure po mga ka-listeners ay less than 120 over less than 80. So, less than 120 over 80 mga ka-listeners. So, ibig sabihin, kung 120 pataas, over 80 pataas, high blood na po. At ang high blood ay may mga stages po. Stage 1, stage 2, stage 3, or hypertensive crisis na po. Ibig sabihin, sobrang taas na kailangan ng dalhin sa ospital. Maling paniniwala, number 2, ang high blood daw po ay hindi daw maiiwasan. Talagang pusa daw nagkakaroon yan. Wala na daw lunas dyan. Ay mali po mga ka-listeners. Ang high blood ay naiiwasan. Okay, paano? Maaaring nasasabi po ito ng mga tao na may mga relatives or may mga gulang po sila na may high blood. So, talaga nga namang namamana po ito. Pero alam niyo po ba na kahit ang ating mga magulang ay parehong may high blood, pwedeng maiwasan po natin na maging high blood din po tayo. Ma'am Liz, ano ba yung mga paraan para hindi ako maging high blood kahit ang magulang ko ay may ganitong karamdaman? So, maraming paraan, okay? Kailangan normal yung timbang natin, kumain tayo ng masustansyang pagkain, bawasan natin or iwasan natin yung mga alat na pagkain. Ganun din po iwasan ng alak, iwasan ng kape, at ganoon din po iwasan nating manigarilyo or makalanghap ng usok mula sa naninigarilyo. At ganoon din po mag-exercise araw-araw, at ganoon din po iwasan ang ma-stress mga ka-listeners. Pag ginawa niyo po ang lahat ng yan, maiiwasan niyo po ang pagkakaroon ng high blood. Pero syempre, mahalaga na kumonsulta po tayo sa mga doktor, sa mga health professionals para mabigyan po tayo ng mas malawak at personalized advice. Kasi po mga ka-listeners, ang bawat tao ay may kanya-kanyang sitwasyon sa kanilang pangangatawan. So mahalaga na ma-check up po kayo muna ng doktor, okay? Maling paniniwala number 3. Okay lang daw mga ka-listeners
Basta yung isa sa dalawang number na yun ay normal. Alam niyo po, ang blood pressure po kasi ay may una at pangalawang number na binabanggit. Yung number 1, yung pinakaunang binabanggit ay yung systolic. Yun po yung nasa taas. Tapos yung diastolic ay nasa baba. Pag sinabing systolic, 119 pababa ay normal. Pero kapag 120 to hanggang 129 ay elevated BP na po. At kapag 130 pataas, high blood na po. Ang systolic po o yung pinakaunang number na binabanggit ay yun po yung pressure ng ating pong dugo. Doon po sa mga ugat kapag ang puso po natin ay nagko-contract. Okay, para ito ay mag-pump ng dugo. Yung number naman po sa ilalim ay tinatawag siyang diastolic blood pressure. Ito po ay yung pressure ng dugo natin against the blood vessels kapag ang puso ay nagre-relax. After tumibok, syempre magre-relax yung heart. Okay? Or nagpapahinga yung heart. Okay, kapag 79 pababa, 79 below ang over or diastolic, ito po ay normal. Pero kapag 80 at pataas or 90 pataas po ang diastolic blood pressure ay mataas na po yun, hypertension na po yun. Yung iba, tinitignan lang yung systolic blood pressure. Okay, kunyari 120 over 100, yung 120 ay normal, yung 100 ay hypertension. So, dapat kino-consider po natin, isa man dyan ay above normal, is dapat maging maalarma na po tayo. Considered high blood pressure pa rin po yan, mga ka-listeners. Yung blood pressure din po ng tao ay nagbabago, tumataas, bumababa. Depende po sa atin pong activity or ginagawa sa buong araw. Ganun din po, nagbabago ito kung tayo ay nagkakaedad. Kaya mahalaga na i-monitor po natin araw-araw, mga ka-listeners, yung ating blood pressure. Kung yung basa natin ay consistently, okay, sa tingin na, sabi natin 5 days nag-BP po kayo, kung paulit-ulit na kung paulit-ulit na mataas yung inyong blood pressure, i-consider nyo po, mga ka-listeners, na po ang magpa-check up sa mga doktor. Okay? Para makapagplano po ang inyong mga doktor ng mga treatment regimen na dapat ninyong gawin, kung ano yung mga laboratory na dapat ninyong gawin, at ganoon din po kung ano yung gamutan na nababagay po para sa inyo. Maling paniniwala number 4. Kapag ikaw daw ay uminom na ng mga maintenance sa high blood, kailangan mo nang i-give up yung inyong paboritong pagkain, makaka-experience ka ng iba't ibang mga side effects. Maaaring ito po yung mga ikinakatakot ninyo, mga ka-listeners, kapag kayo po ay uminom na ng mga maintenance na gamot sa high blood. Totoo nga po na mayroon kayong i-give up, may ilan kayong i-give up ng mga pagkain or may mga ilang side effects ang pag-inom ng mga maintenance sa gamot sa high blood. Kaya napakahalaga po na kayo ay kumonsulta sa inyong mga doktor para makadevelop po kayo ng mga plano na dapat ninyong gawin. Kung ano yung mga dapat kainin, mga bawal kainin, ano yung mga dapat bawasan, at hindi po agad-agad ma-detect ng doktor kung ano yung best na treatment plan. Kaya mahalaga yung laging nagpo-follow up. Kaya if ever na meron kayong side effect na na-experience dun sa unang binigay nila na gamot, o kaya naman hindi umeepekto, mataas pa rin. So, napakahalaga pag-follow up po kayo sa inyong mga doktor para i-adjust po ng doktor yung mga gamutan po ninyo. Palitan yung brand or dagdagan yung dosage. Ayan, mahalaga na bumabalik po kayo sa inyong mga doktor. Maling paniniwala number 5. Ang gamutan daw sa high blood ay hindi epektibo, hindi gumagana. Bakit kaya? Okay, well, baka hindi yan gumagana dahil hindi naman kayo regularly na pumupunta sa doktor. Paano nila kayo masusubaybayan, mga ka-listeners? Baka meron pong mga sinasabi yung inyong mga doktor na dapat ninyong gawin pero hindi ninyo ginagawa. For example, sabi ni Doc, paki-monitor nyo po yung inyong blood pressure
araw-araw, sa umaga, or bago matulog. Nagawa nyo ba, mga ka-listeners? Baka hindi. Okay? Baka sinabi ni Doc, isa pa, baka sabi ng doktor, inumin nyo po ma'am, sir, yung inyong gamot araw-araw, ito sa umaga, ito sa gabi. Yung pala, nag-i-skip kayo, o wala kayo, hindi ninyo siniseryoso, hindi kayo umiinom ng tuloy-tuloy. Paano mag-e-effect? Paano tatalab yung gamot, di ba? Paano malalaman ng doktor kung ano yung mga plano or dapat niyang baguhin sa treatment plan ninyo kung hindi nyo naman sinusunod? Kailangan, pag pumupunta po kayo sa doktor, dalihin nyo po yung blood pressure record po ninyo, yung mga nakukuha nyong BP araw-araw, date, oras, BP. Kaya dapat dalhin nyo po yun sa doktor para makita ng doktor, dito nagiging normal, dito hindi gumagana. Okay, alam ng doktor kung anong dapat niyang gawin na ipapayo or adjustment sa mga gamutan po ninyo. And kapag nagpapa-check up na po, tanungin nyo si Doc, ano po ba yung mga side effect ng maintenance na reseta mo po sa akin, or kung hindi sa doctor, pwede sa mga pharmacist. Okay po, at if ever na ma-encounter ko po yung mga side effects, ano po ba yung dapat kong gawin, babalik ba ako sa'yo, yan. And ganoon din po, baka hindi tumatalab yung gamutan, kasi ang lakas mo pa rin kumain ng maaalat at makakolesterol na pagkain. Kung sinabi ni Doc na bawasan ng alat, maalat, bawasan ang pagkain ng matataba, sundin po natin para effective, okay? Tulong-tulong po ikaw na pasyente at yung doktor, okay? Ganun din po, tumutulong din po ako sa pamamagitan ng pagpapayo po sa inyo kung paano ninyo pabababain yung inyong mga blood pressure. Kaya mga ka-listeners, napakahalaga po na maging matalino po tayo. Okay, alamin po natin yung mga dapat natin gawin para hindi po tayo ma-high blood o hindi po tayo magkaroon ng high blood. Sana nakatulong po ako sa inyo ngayon, at kung nakatulong po ako, may mga natutunan po kayo, ay iregalo nyo na po sa akin ang pag-like, pag-share at pag-comment dito sa video na to. At sa description, marami pa po akong mga ibang mga videos na patungkol dito sa high blood, mga ka-listeners. Paki-share po ang video ito sa mga kamag-anak po ninyo na may high blood para makatulong din po tayo sa kanila, mga ka-listeners. Thank you so much po, mga ka-listeners, and sana ay lagi niyo pong panoorin ang aking mga videos bilang regalo niyo na po sa aking nalalapit na birthday this December. Thank you so much and I love you. Bye-bye po.